kami po ay nakikita nyo na nag-uusap, nagtutulong kasama po si Senator Bong Revilla at ang amin pong Sergeant at Arms. Kami po ay nag-aalala sapagkat mataas po ang blood pressure ng ating kasama sa industriya na si Ginoong Nino Mulak at pinapaliwanag po namin sa kanya na kailangan po mabigyan siya agad ng medical attention, pero gusto po niyang ituloy pa rin. At hanggat wala pa po yung final decision ng Sergeant at Arms, hihingin muna po natin ang opinion at ang statement ang GMA 7. Your Honor, good morning. Thank you very much. Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Opo. Senior Vice President, Programming Talent Management Group, GMA Network. Ma'am, boss. Good morning po. Thank you for this opportunity. At the onset, I would like to reiterate that GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. So, that being said, when this matter was first brought to my attention, tinawagan po ako ni Mr. Nino Mulak. And that day, there and then, nakipag-meeting po sila sa akin. And our first concern, of course, was the well-being of Mr. Sandro Mulak. We immediately asked them if they wanted counseling services, and we facilitated their first counseling services. At that point, katulad nga ng sinasabi ng lawyer nila, they are very traumatized and they requested for extreme confidentiality. Ayaw nga nila pong magkwento kahit kanino, kaya I am not at liberty to even divulge anything that they have told me. Sa katunayan nga, hindi sila nagpapa-interview kahit na kanino because they value their mental health and well-being very seriously. That being said, itong events na nasa media ngayon at social media, nangyari ito outside company premises, and although it happened not during an official event, we believe that GMA can take notice of it because the three involved are under contract with GMA. And nung nag-file nga sila ng HR complaint within GMA, and when we saw the allegations, we immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process, which is under the Constitution. So iniintay po natin yon, but rest assured that we will conduct a fair and thorough investigation, and we will follow the code of conduct and the corresponding penalties if ever the results would warrant. So, as of now, we were in constant communication naman with Mr. Nino Mulak and Sandro. In fact, I think we met face-to-face mga 4 times to be able to give them advice. And yun nga sinabi ko, they can file an HR complaint with GMA. At nung pumutok po to sa media, na hindi rin kasi nila inaasahan na pumutok to sa media, nag-advise na rin ako sa kanila na baka gusto na rin nilang mag-file ng criminal case. Kasi nga, nandyan at the onset kasi we were very careful to keep things confidential para sa well-being ng family and ni Mr. Sandro Mulak. But because of all the social media attention, I think na yun nga, I advise them that they consult with their lawyers and see if they want to file a criminal case. And I think yun naman ang ginagawa, which is, I think, the best so that we will be able to really get to the truth and so that justice will eventually be done. Ma'am Annette, malinaw po na yung dalawa, sinasabi niyo po na sila ay hindi regular
Hindi na po sila employee. regular employees. Opo. Ano po ba yung para po sa kaalaman? Kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual Opo. sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naintindihan yung ano po ibig sabihin? Sila po ba may opisina po ba sila sa GMA? Wala po. Wala Wala po po silang silang opisina. sa Ano po GMA. yung kaugnayan nila? Parang finished product na po ang binibigay sa inyo? Opo, si Mr. Jojo Nones po ay director ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor because they are persons whose skills and expertise are very specialized, and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output-based po. Hindi po sila 9 to 5 na tinatawag. Hindi Yung po, gano'n. hindi Yung po. may, ano ba Concerned tawag po po kami doon? sa Time output in, nila. time out. Gano'n. Opo. Pero despite that po, nasa contract nila that they are bound by the policies of GMA, and that would include the code of conduct. Kaya po ay despite the fact that they are independent contractors, we can still take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr. Sandro Mulak, and we can still apply our code of conduct to this case. Apo, ibig niyo pong sabihin, halimbawa po, kapag ka nagkaroon po ng paglilitis sa korte, katulad po ng sinabi kanina ng ating idol senator, na hindi po ito korte. Hindi, wala po tayong nililitis dito. Ang linaw-linaw po ng sinabi ng ating senador. Kaya, aasahan po ba namin na pag kayo po ay nagsagawa na po ng inyong sariling investigasyon, dahil gumagawa po din kayo ng sariling investigasyon, at kung ano man po ang magiging investigasyon ng NBI, tutulungan niyo po ang hustisya. Hindi po si Sandro, ang hustisya, na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. At bilang meron pong mga pulisya, meron pong mga sinusunod sa GMA na talaga pong pinalalakas nyo yan. Yung ibig pong sabihin natin, yung moral, yung morality, lahat. Opo, lalong-lalo na po yung ayaw natin yung mga ganyan na merong sexual harassment sa ano. Naniniwala po ako na tutulungan nyo po. Halimbawa, pag napatunayan po na meron talagang kaso, Of course, we will get the consent first of Mr. Nino Mulak and Mr. Sandro Mulak, but we can furnish your honorable office with the results of our investigation. maraming salamat po, Senator. Meron po kayo. Well, Mr. Chair, going back to Nino, no, I saw them personally kung gaano kasakit para sa kanila to. Very traumatic. Nung nakita ko nga po yung bata, talagang nanginginig. At talagang hindi niya alam kung paano i-approach ito. Head-on nila or how will they, siyempre, nandyan, Mulak, ayaw nila madama yung buong pamilya. Kaya nga sabi ko, this is very sensitive at dapat talaga ma-handle ng tama. Kaya if you're going to invite Sandro here, baka additional, kumbaga, pain na naman para abutin niya yun or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro they should be here at sagutin nila blow by blow kung kinakailangan, kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit ito. Very painful, talagang masakit. At when Nino approached me na kung pwede bang makausap ang sa GMA, sabi ko, don't worry, hindi nila ito tolerate yan. And hindi nila kukonsintihin yan, so don't worry. Kaya binigay ko yung number ni Miss Annette. At kaya masasabi ko lang, so ninyo, basta tayo ako yung mahanga sa inyo at kayo'y nanindigan dahil yung tapang na ito hindi para lang sa inyo, no? Ito'y
para sa lahat ng mga kapatid natin sa industriya para maproteksyonan, and we should avoid this na to happen again. So, yun. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Idol, maraming salamat po. At Sir Nino Mulak, narinig niyo po yung pahayag ng namumuno ng GMA7. Nakakapagbigay ba po ito ng kapanatagan sa inyong kalooban na sila po ay handang tumulong sa inyo basta sa ang pag-uusapan po ay legal na paraan? Oo naman po. Nararamdaman niyo po ba naman yun? Yung kanilang Senator, she's been very truthful to me naman. Naging totoo naman siya sa akin magmula nung pag-uusap namin magmula nung una. Opo. Meron po ba kayong gusto sabihin sa kanila na maaring ang komite ay makatulong po sa inyo na maiparating sa GMA kung ano man po ang gusto niyong sabihin? Nandito na po sila sa ang linaw-linaw po ng sinabi kanina ni Attorney Ana na meron silang sariling investigasyon. Yes, Nakakapag-report po ba sa inyo ng progreso nito? Wala pa po. Ma'am, kailan po nag-umpisa yung sarili niyo pong investigasyon? Nag-file po sila formally sa amin ng Friday, August 2. Tapos they were put under preventive suspension agad po. Ang pagka sinabi pong preventive suspension, wala silang trabaho. Wala po. Opo, talagang basta may kinalaman po sa GMA, Wala po. wala mo silang trabaho. Opo, Walang- suspended lahat yon. Walang pay. Benefits, opo. Opo. Meron po ba silang benefits bilang hindi sila regular? Hindi walang not the same benefits as regular employees. Okay po. Binigyan po namin sila ng 5 days to reply, and I think matatapos yun within this week, so iniintay lang namin yung reply nila para umusad yung ating investigation. Reply yung dalawa. Wala pa kasi nung Friday lang po Ano nag-file. po naging reaction nila? Abogado kagad ang kinuha o gusto mo na makipag-dialogue sa inyo? Ano po ba dapat? Sa kanila po namin binigay yung sulat, pero hindi pa kasi sila nagre-reply. Hindi pa sila nagre-reply, pero nakikita ko po sa social media na abogado yung nagsasalita para sa kanila. Yun. Meron po ba tayong tigadole? Hello, ma'am. Ma'am, Miss Mafel. Sanchez. Miss Mafel Sanchez. Paano po yun? Pagka ganun, na hindi mo naman sila regular employee, pero pinag-i-explica mo sila o magpaliwanag kayo dito, tapos dinaan ka kagad sa abogado. Ganun ba talaga? Magandang umaga po, Mr. Senator, and to all the members of the committee. Bago po ang lahat, kami po sa Department of Labor and Employment ay hindi pinahihintulutan ng anumang uri ng pang-aabuso o karahasan sa mundo ng paggawa. So sa ganito po, do hindi po nila regular employee ito, at kanina po ay binanggit ni ma'am na sila ay bound pa rin po sa CODI or yung Committee on Decorum and Investigation. They should respond to ma'am's call. Sa department po, kami po sa department ay ang aming pong mandato ay siguraduhin na ang bawat establishmento ay nagpo-form ng Committee on Decorum and Investigation at lahat po sila ay merong dapat anti-sexual harassment policy. Yun po, Mr. Senator. Salamat po. Meron po akong sunod na tanong dyan. Pero ma'am, meron po naman tayo siyempre sa anti-sexual harassment. Your Honor, opo, sinubmit po namin yan sa opisina nyo. Okay ma'am, maraming salamat po. Ma'am, follow up lang. Normal ba yun na abogado kagad ang sagot sa employer? Normal ba yun na pag gusto kang kausapin, abogado kagad, gano'n? Media kagad, abogado? Ano ba yun? Pwede ba yung gano'n? In the normal course of sa isang pagawaan, dapat po ay merong munang grievance mechanism. So kung in place po ang grievance mechanism at ang CODI, doon po kasi nakaset sa guidelines na yung kung ano po ang steps na dapat ay gagawin muna kung halimbawa may mga ganyang pangyayari po. So kung nakalagay sa grievance mechanism nila or sa CODI na dapat sila ay mag-uusap muna or sa level po muna ng kanilang mga committee members, dapat po doon muna. Tsaka hindi po advisable na idadaan agad sa media or sa anumang
online platform ang pagbibigay ng salaysay po. Maraming salamat po. Ma'am, kasi naguguluhan kami dun eh, no? Ba't biglang kailangan abogado kagad ang sumagot sa inyo? Eh, dapat di ba, nag-usap-usap muna? Meron po ba kayong ganon? Grievance, ano? Nagkaroon kami ng dahil nga sa confidentiality na gustong ma-preserve nila Mr. Sandro Mulak at Nino Mulak. Actually, pinagharap ko po si Mr. Nino Mulak at saka si Mr. Jojo Nones at si Mr. Richard Cruz. Nagkaroon na po ng paghaharap. Pero dahil po sa hiling nila na wala akong sasabihang iba within GMA, ako po yung kasama nila dun sa meeting. Pero yun nga, Sino po ang unang nagpalabas sa media? Bakit po biglang may usapan pala na ano to, gawin muna natin yung hindi ko investigasyon ninyo? Opo, nag-agree po sila. Ay, sila po yung nagre-request din. Di ba, Nino, from the start, yung problema lang, siguro yung, kung merong mga nakarinig, hindi kasi natin makokontrol yung mga taong nakarinig. Pero sino po ang nagsabi sa inyo na ano muna, pag-usapan muna natin to, hawakan muna ng GMA? Sino po ang nagsabi? Sila Mr. Nino Mulak po. Balikan ko po kayo, ma'am. Sir Nino, opo, kayo po ang kumausap sa GMA na pag-usapan niyo muna. Pag-usapan muna. Yes po. Dahil ano po ang dahilan sa Nino, bakit gusto niyo po na hawakan muna ng GMA, sila muna, investigasyon muna nila? I wanted to talk to them about what happened first. And yun nga po, sabi po ni... Bilang paggalang po sa GMA. Opo. At si Sandro kasi was very worried about, Papa, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yun, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Sparker or mapag-initan siya ng Sparker. So yun, nag-usap po kami ni na Miss Annette. And hinarap nga po ni Miss Annette sa akin yung dalawa. At nag-apologize po sila sa akin. Ang dalawa? Yes po. Opo. Paano po ito lumabas sa... Miss Annette. Opo. Sa harap po. Ma'am, sa harap po ninyo. Opo. Saan po kaya nagmula yung bigla itong pumutok sa media na hanggang sa amin po dito sa Senado, nagulat po ako, no? Pagdating ko sa plenaryo, sinalubong ako ni Senator Amy Marcos, sinabi kagad sa akin, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Nino? Kasi ako po, committee ko po kasi ang mass media, so kailangan po nilang sabihin sa akin. Hanggang sa pagdaan ko po kay Senator Revilla, kay Senator Jingo Estrada. Kaya, bakit po kaya? Sana, nagkaayos na pala. Bakit Hindi po? po sila nagkaayos. Hindi po sila nagkaayos. Parang saan po yung sorry na yun ba? Yung sorry na yun? Nag-sorry sila sa akin, pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ito po ang sinabi nyo, kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po. Opo. Okay, malinaw po. Ma'am, paano yun? May DOJ ba tayo dito? Wala tayong DOJ? Di tayo okay. Ano na lang po uli? Sa NBI. Boss. Ma'am pala. Ma'am, Attorney Marie Catherine R. Nolasco Illescas. Ma'am, ano po ang inyong initial investigation? Meron na po ba kayong initial investigation? Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po yung biktima na si Mr. Sandro Mulak at kinuha na rin with the go signal po na... Ayoko pong hawakan yan. Hindi po ako dadating dyan kasi sa ibang na po yan, komite. Doon lang po sa akin na sinabi, witness ni ma'am, nag-story yung dalawa. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas ha? Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-story ka eh. Di ba umamin ka na nun? Kinunan pa lang po namin ng statement si...
si Mr. Nino Yung dalawa po, yung dalawa po. po, Hindi susunod po sila nagbibigay ng statement. Inuuna lang po muna namin syempre po yung mga complainants base sa aming procedure po. Ah, Para okay. naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga Ilang araw na mga sinupina na po namin sila. Opo. Pina. Ibig Subpoena sabihin, po. sinabihan nyo na. Po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay sila Mr. Nino Mulak, si Mr. Sandro Mulak at yung mga iba po naming witnesses. Kukunan po namin ng statement ngayon later on. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa sila Mr. Jojo and Richard para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba ma'am, Yes po. okay, ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, ewan ko, baka, siyempre, iba po ang NBI, nag-aral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Di ba? Hindi pa naman sila akusado dahil hindi pa naman sila napapatunayan may kasalanan, pero inireklamo sila. Di ba? Dapat pupuntahan niyo. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng NBI, pero sa PNP, Opo. pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Hindi Yung po ba sa inyo? proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So hindi po namin sila para arestuhin agad. So dumadaan po Hindi naman arrestuhin. Hindi, Kasi ano yung namin- kaso eh? Lumaki. yung Di ba? Ma'am, ang point natin dito, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig. Alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan nyo ako. Sana tayo mismo sa inyong opisina, merong nagre-reklamo, aantayin nyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Eh, kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Isipin nyo, kailangan pang ma-blood ni Senator Jingo Estrada at mag-motion ng supina para dumating dito. Ma'am, puntahan nyo na. Gusto ko lang sana ang commitment ninyo na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susupina. At kailangan Wala naman tayo sigurong antayin pa natin isupina namin ng warrant para po bago nyo puntahan. Pambihira, lahat tayo pagka ganyan. Baka pwedeng imbitahin ng GMA hindi, wala pa naman tayo ina-arresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala po. Wala po Opo. tayong ina-arrest. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, opo, Wala sa proseso kasi mo. nga po, Sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo pag nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino, yun nga po, Your extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na naggugobyerno. Huwag tayong masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, Kasi meron dito magbibigay ng proteksyon sa akusado. hindi po, kasi kailangan Dati tayo ako, due process. alam mo na, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses, gusto natin lahat protektado. May mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag, tawagan mo yung, ano ba yun, pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong pakiusap o pwede ba natin itong pag-usap? Ma'am, maraming way. Yes po, kaya nga Ang po daming way. sila Ito ay personal po. plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Okay. Professor ko yan. Oo, so sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam naman natin, mga aplikado kayo. Alam niyo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng extra mile. Mr. Chair, Opo. Yes, ito Senator. yung hot pursuit doctrine. Yan. Wala, Hindi, immediately na nangyari. Hindi, no? hindi po kasi medyo may katagalan na po. Hindi nga, kung halimbawa,
Within the, halimbawa, 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yun. Opo, pwede naman po. Depende po sa circumstances. For the information of the Case-to-case basis public, po. Opo. para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung proseso? Kinakailangan po para sa hot pursuit ay kailangan kagaganap lang po nung krimen The span of what? How many hours? sa circumstances kasi kaya nga sa hot pursuit po sa circumstances minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad siguro sa takot depende po sa circumstances. It's really case to case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kaagad arrestuhin, di ba? Yes po, kung depende lahat sa circumstances kasi kinakailangan po dito ng personal knowledge. Ngayon, Personal knowledge, yeah. Kung meron po kaming personal knowledge dun sa krimen na naganap, maaari ho naming arestuhin agad yung ating akusado Ayun or subject. Pero kung meron namang biktima na willing siya mag-cooperate at ibigay niya yung kanyang statement, maaaring isama namin tong biktima na to sa hot pursuit para siya ang mag-identify at yung personal Tama. knowledge niya ang gagawin naming basihan para maaresto po yung ating... Tama. So may time yun. Halimbawa, 24 hours. Yes po. Yes po. Pwede. 48 hours. Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Kung Ay katulad nito, sa sitwasyon ilang po. araw na ninyo Isang linggo. bago kayo nakapag-desisyon? Para mga 10 days na. 10 days 10 days after. Na po, opo. Medyo matagal-tagal. Siyempre talaga yung trauma hindi mo maalis eh. Ma'am Annette, baka Mr. Chair, may gusto yata meron kang gusto sabihin? Gusto po kayong sabihin, ma'am? Dun sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So, if ever kung gusto niya yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so willing naman akong sabihin ko ano yung narinig ko. Salamat, ma'am. Tapos na po kayo. Okay. Opo, salamat.